Ako gipanawagan na nga ako mga bayar. Mga hawad ba kaayo mo sa comment section. Sige be, tagaan ta mo og assignment. No, nya pagkamat i-comment ninyo sa comment section. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nagisulti ni Ginoong Jesucristo nga Biblia ra ang tuuhan o bisan pa ang mga apostol. Again ha, unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga namulong ang Kristo ug ang mga apostol nga Biblia ra ang tuuhan. Ito ra magid mo Biblia. Ya pagkahuman di pagid kamo ang tag-iyas Biblia. Igo na mo ng hulam, igo na mo ng kopya, ya pagkahuman dauton pagid ninyo ining hulaman ikopyahan. Diba? Sige, i-comment para at least makabalumid din pagkahuman matubag na to, okay? Bibliko nga ba ang Bible alone? At tanging ang Biblia lamang ang ating paniniwalaan at wala nang iba? Ang sagot po niyan ay oo. Sinabi sa aklat ng Revelation na akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa mga sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang magalis ng anumang mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisin ng Diyos ng karapatang makibahagi ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Ang verse na ito ay nagbabalaban sa pakikialam, sa pagkuha at pagdaragdag ng salita sa Biblia o ang paggamit sa maling prinsipyo sa mensaheng ito. Dahil si Kristo po ay ang salita na nagkatawang tao. Sinasabi sa 1 chapter 14 verse 24 na ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salita na inyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Ayon sa teksto, sinabi po ni Jesus na ang mga hindi nagmamahal sa kanya ay hindi sumusunod sa kanyang mga salita. At ang kanyang mga turo ay ang turo ng kanyang Ama. Kaya ganun din dapat tayo tinuturo at ipinapakita sa atin ni Kristo ang kanyang karakter ng pagiging tapat sa salita ng kanyang Ama. Ang ikatlong utos na matatagpuan sa Exodus chapter 20 verse 7 ay nagsasaad na huwag mong babagintin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Hindi ito ang paggalang sa pangalan ng Diyos at pag-iwas sa maling paggamit o paglapastangan nito. Ang paggamit ng pangalan ng Diyos dahil sa galit natin o pagkabigo ay isang paglabag sa utos ng Diyos. Ang pamumuhay na nagpapakita ng katangian at pagpapahalaga ng Diyos ay isang paraan para parangalan natin ang kanyang pangalan. Hindi natin gamitin ang pangalan ng Diyos dahil galit tayo sa ating kapatid. Ito po ay malaking kalapastangan sa Diyos. Dapat magkaroon po tayo ng kamalayan, Brother RJ, sa mga salitang ginagamit po natin. Lalo na kapag tinatalakay natin ang Diyos o mga bagay sa relihiyon. Shalom. Pinanood po natin itong video na ito na kung saan sinagot po ng ating kaibigang hindi Katoliko yung question po natin concerning sa teachings na Sola Scriptura or Bible alone. Ang tanong ko po, ang klarong-klaro po saan po mabasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol na Sola Scriptura lang tayo or Bible alone lang tayo? Meron po kayong kinukot na talata sa banal na kasulatan pero sa kasamaang palad ay hindi po ito tumutukoy sa tamang sagot na kung saan, ang tanong ko, mabasa po ba sa Biblia na sinabi ng mga apostol at ng Kristo na Sola Scriptura lang tayo? Hindi po bakit po? Kasi ang Revelation chapter 21 verse 22, yung binanggit niyo pong talata, referring lang po yan doon sa Book of Revelation Hindi po yan hindi po yan tumutukoy sa buong Biblia. Kasi at that time, wala pa pong compilation and also yung canonization ng banal na kasulatan And kahit na nga yung mga apostol po noon, hindi po nila alam na yung mga writings po nila ay mabibilang sa tinatawag po natin ngayon na Biblia. Kasi at that time, again, wala pa pong canonization at wala pa pong official na aklat ang mga Kristiyano at that time, maliban po sa Old Testament. Wala pa po silang official na aklat na tatawaging Biblia sa panahon po nila. Kasi yung Book of Revelation po kasi, nasulat po yan, mga around 99 to 100 At dyan din po yung panahon na namatay po yung si Apostol Juan o si Saint John the Evangelist. So, kung sasabihin po ninyo na yung sinasabing aklat po dyan tumutukoy po sa Biblia, ay mali po yun. Hindi po yan yung nasa isip at kalooban ng writer na si Saint John the Evangelist. Kasi ang tinutukoy lang po niya dyan, yung Book of Revelation, wala na pong ibang aklat. Number 2, yung demonstrative pronoun this singular na ginamit po niya sa English po sa kay this book, yung sa Revelation chapter 21 verse 22, iisang aklat lang po yung tinutukoy po dyan And yung New Testament, 27 books. Yung Old Testament, 46 books. Sa inyo, 39 books lang. So, ngayon, ang question ko po dyan, sino po nagsabi po sa inyo yung this book po dyan, referring to the 66 books na sa inyo mga protestante?
Sino pong nagsabi po sa inyo? Sino po nagturo po sa inyo niyan? And yung binanggit po ninyo sa St. John chapter 14, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na aking salita, hindi po referring sa Biblia. Referring po yun sa oral teaching na kanyang ipinasa at itinuro doon sa mga apostol. Wala pong sinabi ng Panginoong Jesucristo na magsulat kayo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo sa lahat ng mga bansa at gawin nyo silang aking mga alagad at turuan nyo sila sa lahat ng itinuturo ko sa inyo. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na pabasahin nyo sila. Wala po. So yung St. John chapter 14, hindi po yan tumutukoy sa Bible. So ngayon, ang question po dyan, sino nga? Ang nagtuturo po sa inyo that the Bible alone, yan po yung pananampalataya lang o dapat tanggapin ng mga Kristiyano. Kasi wala po yan sa Biblia eh. Yung mga set na sa tinutukoy po nyo, hindi po yun magiging kaisa sa inyong opinion patungkol sa tinitindigan po ninyong sula eskriptura. Hindi po. Ang layo-layo po eh. Sir, itong kaibigan po nating hindi Katoliko, ang layo-layo po. And ang ginagawa po ninyo, nagtuturo po kayo ng mga bagay na hindi naman po katuruan ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Gumagawa po kayo ng sarili po ninyong opinion na kung saan hindi naman po yan yung itinuturo ng banal na kasulatan. So hanggang ngayon, hindi pa po ninyo nasagot yung tanong. Kung saan po ba mabasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol na Bible alone lang tayo. Wala pa po. Kasi hindi naman talaga yan mababasa sa Biblia eh. Ang Sola Scriptura invented lang po ni Martin Luther after 16th century. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II.TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.